magaling na nanay. Noong unang Hindi mo hinahayaan gawin ang gusto ko. Sinusubukan kong protektahan ka. Teka lang, sinong mga taong ito? Bakit sila nag-aaway? Ibalik natin para medyo maintindihan. Ito ay isang magandang umaga at ang ating kwento ay magsisimula na ngayon. Ito si Sally, isang taong maagap. Isang kamanghamanghang tagaluto at isang ina. Sa kanyang pinakamamahal na babae, si Talia. Magandang umaga, Sunshine. Kailangan ko bang pumasok sa paaralan? Pero, nakakahiya kung hindi makita ng iyong mga kaibigan ang iyong kahangahangang proyekto. Alam kong gusto ko to. Opo, ito ay magiging masaya kung ipakita ko. Sinimulang ihanda ni Sally si Talia. Kuskusin ng maigi. Sobrang linis! Oo! Ang sarap po nito, Mama! Salamat, anak. At hindi nagtagal na sa paaralan na sila. Kita na lang tayo mamaya, okay? Mahal kita. Mahal din po kita! Kumusta, Sally? Kumusta, Marge? Papasok sa trabaho? Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa. Ano? Solong magulang? Nakikipagsabayan sa trabaho? Anak at gawaing bahay? Tunay-tunaladang kape, kaunting tulog at sandamakmak na pagmamahal. Si Sally ay magaling na ina. Yan ay ikaw. Ang galing talaga ni Sally. Kahit nasa trabaho, ang kanyang kausayan ay kahanga-hanga. Salamat, Sally. Ikaw ay kahanga-hanga. Ginagawa ko lang ang aking trabaho, boss. Siya ay hinangaan ng lahat dahil sa kanyang kasipagan. Pagkatapos ng trabaho, sinusundo niya si Talia sa paaralan at namimili sa grocery. Sa bahay, naghanda si Sally ng masustansyang pagkain para sa kanilang dalawa. Mama, maaari po ba ako maglaro saglit bago matulog? Sige, titingnan ko ang aking mga bayarin. Ang kita ni Sally ay disente, ngunit ang pagtaas ng gastusin at lumalaking pangangailangan ni Talia ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na nahihirapan sa pananalapi. Dapat mas marami akong trabaho. Sa tingin ko, oras na. Para matulog. Talia? Oo, iha. Nagkalat sa sahig ang mga laruan at mahimbing na natutulog si Talia sa sofa. Nilinis ni Sally ang mga laruan at saka binuhat siya at dinala sa kama. Magandang gabi. Upang pamahalaan ang mga gastos, kumuha siya ng karagdagang trabaho, ngunit ang karagdagang oras ay nangangahulugan na madalas siyang umalis sa trabaho ng huli. Marge, pwede mo bang alagaan si Talia pagkatapos ng klase niya? Susunduin ko siya sa inyo pagkatapos ng trabaho. Oo naman. Nagsumikap si Sally at madalas umuuwi na pagod na pagod. Mama, pwede ka po ba gumawa ng chicken at spinach dish na ginawa mo nung nakaraan? Oh, pero... Pakiusap! Sige, anak. Inilatag ni Sally ang lahat ng kanyang pagmamahal at lakas sa ulam na gustong-gusto ng kanyang anak. Ma? Ma! Ha? Ano? Nakatulog ka! Ngunit ano man ang dumating sa kanya, lagi niyang inuuna ang kanyang anak at sinisigurado niyang haharapin niya ang bawat sitwasyon ng may pagmamahal at biyaya. Lumipas ang panahon at si Talia ay naging isang dalaga. Ma, alis ako kasama aking mga kaibigan. Paano ang almusal? Pancakes? Doon na lang ako kakain sa mall. Paalam! Sige, mahal. Kumusta, Tal? Kamusta, Alice? Ryan? Si Brandon ay may inihandang party mamayang gabi. Isang salo-salo? Pupunta kaming lahat. Sasama ka? Oh, syempre! Balik sa bahay, binibisita ni Marge si Sally. Tinatangkilik ang nakakatakot na pagdadalaga? Hindi siya nakakatakot. Siya'y lumalaki na. Sana ganun na lang din ang masabi ko. Ang akin ay laging nasa loob ng bahay, sumisigaw sa kanyang mga laro sa computer. Swerte. Si Talia ay laging wala sa bahay. Nang gabing iyon, nakita ni Sally ang kanyang anak na nagpo-posing sa harap ng salamin. Ang ganda niyan. 'Di ba? Dadalo ako sa salo-salo ni Brandon ngayong gabi. Nagulat si Sally. Hindi ba si Brandon ang mahilig mambuli sa mga junior?
Opo. Pero ito'y... Talia, hindi ka pupunta sa salo-salo na yan. Ano? Pero, lahat ng kaibigan ko ay pupunta. Patawad, Tal. Wala akong tiwala sa lalaki na yan. Iyon ay hindi patas, Ma. Ngunit nanatiling matatag si Sally. Kinabukasan, kita ni Talia ang kanyang mga kaibigan sa paaralan. Tal, iniwan mo kami kagabi. Hindi ako pinayagan ni Mama. Bummer, gusto mo bang makita ang mga larawan na nakuha namin? Maaari bang ibahagi mo ang mga ito? Anong panahon ang batong iyan? Bigay sa akin ni Mama noong nakarang taon. Ew, kailangan mo na magpabago. Hayaan mo lang siya, Alice. Namula si Talia. Nang gabing iyon, kinakabahan siyang sinusulyapan si Sally. Ma, kailangan ko ng bagong telepono. Ha? Sira na ba yan? Hindi. Ang kaibigan ko ay may mga pinakabagong labas kaya ang makita ko na luma ang gamit ko ay nakakahiya. Tal, nakiusap ka na bilhan kita niyan. Kung ito'y gumagana pa, walang dahilan upang bumili ng bago. Pero, Biglang, may kumatok sa pinto. Kumusta, Tal? Alice? Si Brandon at ang kanyang mga kaibigan ay nandito. Tumingin si Talia sa labas at nakita ang isang grupo ng mga tao na nakamotorsiklo. Tayong lahat ay gagala ngayong gabi. Halika na. Oh wow! Hayaan niyo akong... Paumanhin, Alice, pero hindi sasama sa inyo si Talia. Isinara ni Sally ang pinto. Bakit mo ginawa yun? Sabi ko sa'yo, wala akong tiwala sa kanya. At kay Alice din. Isa pa, wala silang suot na helmet at alam kung gaano sila kadelikado magmaneho. Para akong nakakulong. Walang motor, walang salo-salo, walang bagong telepono. Ayaw niyo akong payagan sa kung anong gusto ko. Sinusubukan kong protektahan ka. Hindi, sinusubukan mong kontrolin ako. Humiga si Talia sa kama, umiiyak. Napabuntong hininga si Sally. Oh, anak. Sana na lang ay Tingnan mo ang mga bagay mula sa aking pananaw. Talia? Talia, anong... Ha? Ako'y... Ikaw! Ano ba talagang... Malinaw na nagpalit tayo ng katawan, Ma. Pero paano? Oh, anak, huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala. Ma, ako 50 taong gulang na babae. Hindi pa ako 50, Tal. Napaisip si Sally. Siguro ay dapat lang natin gawing normal ang araw natin. Ano? Tingnan mo, hindi natin alam kung gaano katagal ang sitwasyon na to. Pero ako'y... Ibig kong sabihin ikaw... may pasok tayo. Pero, sa kabutihang palad, maaari kang magtrabaho mula sa bahay. I-email ko na lang sila. Ma, hindi ko alam kung ito'y nakakalasong optimismo o ikaw ay nagmamaling akala lamang. Habang nag-aalmusal, pinupuno nila ang isa't isa ng kung ano ang aasahan sa paaralan at sa trabaho. Kailangan mo lamang punan ng datos na to. Magiging maayos ka din. Sana nga. At tungkol sa paaralan. Kalma. Straight A students ako dati. Kailangan mo lang mag-grocery at maglaba. Sige. Sa simula, medyo maayos ang mga bagay. Ito'y napakadali. Ha? Nagsimula siyang tumanggap ng mga maraming trabaho. Sa sandali lang. Hindi ko ito matatapos sa gabi. Anong gusto ng babaeng ito? Oh, hindi. Si Sally naman ay umaharap sa isang biglaang pagsusulit sa matematika. May papasa ko to. Palagi bang mahirap ang matematika? Samantala, si Talia ay nahihirapan sa bahay. Aling pindutan? Sapat na ba ito ng sabon? Nang maglaon, ay sinubukan niyang gumawa ng chicken wrap. Oh, hindi. Isang plato. Nako! Hindi ako naghugas. Ha? Nagmamadaling tinungo ni Talia ang makina at nakitang bumubuhos ang mga bula. Anong nangyari? Oo. Wala pang gabi. At pagod na ako. Kinagabihan, umuwi si Sally. Hay, mahirap ang buhay ng mga kabataan.
Ha? LOL skull emoji? May problema ba ang taong to? Ma, ako'y nanghihina at nagugutom. Dahil sa walang kahit anong groceries, gumawa si Sally ng sandwich at tahimik nilang kinain. Mabuti na lang kinabukasan ay araw ng linggo, pero si Talia ay masungit. Kailangan ko maglakad papunta sa tindahan? Wala sa atin na marunong magmaneho ng kotse. At dahil nagluluto ako at naglalaba, kailangan mo mag-grocery. Sige. Sa tindahan ay naglibot siya, nalilito, nakatingin sa isang listahan. Ano ang harina ng trigo? Pareho ba ang self-rising na harina? Nagpalipat-lipat siya ng tindahan. Bitbit ang mabibigat na bag at kinakaladkad ang sarili pa uwi. Nakakainis to. Maligayang pagdating, halina't magtanghalian. Pasta? Walang maraming sangkap. Ayoko ng pasta. Inaya ko ni Alice na manood ng sine at hindi ako pwede. Ayoko na. Si Talia tumakbo palabas ng bahay, bigo. Naglibot-libot siya hanggang sa makarating sa isang parke. Umupo siya at tumingin sa lawa. Sally? Ha? Oh, kamusta Ginang? Ibig kong sabihin, Marge. Nandito ako para mamasyal. Ayos ka lang ba? Oo. Si Mama lang. Ibig kong sabihin si Talia. Siya ay nakakainis. Nakakainis ang lahat. Wow, hindi ko narinig na nagreklamo ka tungkol kay Talia. Nagulat si Talia. Hindi kahit kailan? Naaalala mo ba ang mga gabi kung saan mo siya pinapatulog ang siya'y sanggol pa? Ang ibang ina ay nagreklamo dahil kulang sa tulog, ikaw hindi. Magluluto ka ng masarap na pagkain pagkatapos ng iyong trabaho. Nang siya ay naging mapili sa pagkain, pero hindi ka nagreklamo. Kahit na ngayong nagdadalaga siya, palagi mo siyang inuuna. Ikaw ay isang kamanghamanghang ina. Nagsimulang isipin ni Talia kung gaano siya minahal at inarugan ng kanyang ina. Salamat, Marge. Masayang makatulong. Sa bahay, hinihintay ni Sally si Talia. Oy, Talia! Oh, Ryan. Maayos ba ang lahat? Medyo napagod lang ako dahil kay Tal. Ibig kong sabihin kay Mama. Panibagong away ba? Nahihirapan talaga ang mga magulang natin na maintindihan tayo. Hindi nila alam kung anong hinaharap natin at kung gaano kahirap ang ating buhay. Yan ay totoo. Pero alam kong mahal mo siya. Nakikita kong kumikinang iyong mga mata kapag pinag-uusapan siya. Ako? Oo, sige, alis na ako. Hanggang sa muli. Ilang sandali pa ay bumalik na si Talia. Tal, bumalik ka na. Tingnan mo kung anong ginawa ko sa mga pinamili mong napakaganda. Natigilan si Talia sa pagkasalansan. Alam kong mahirap ang mga bagay, ngunit malalampasan natin to. Ma, paumanhin sa lahat ng masakit na sinabi at ginawa ko sa'yo. Hindi ko na malayan kung gaano ako kahirap palakihin. Talia! Hindi ko nagawang mag-grocery, magluto, maging ang mahugasan ay patuloy na nakatambak. Tal! Hindi ko napagtanto kung gaano kahirap ang gawain mo araw-araw. At wala akong ideya ng kabataan ngayon sa mundo ay napakakomplikado. Patawad din kung hindi kita naintindihan. At hindi ko gusto si Alice. Hindi ko na siya gusto. Pero mukhang mabait si Ryan. Oo. Ma, sa tingin ko ikaw ay magaling na nanay. At mahal kita. Mahal kita ng sobra, aking anak. Sa pagkakataong ito ay balik sa normal ang dalawa. Oh! Ako'y nagbalik! Ako din. Masaya ka na hindi ka na 50 taong gulang? Pero hindi ka pa 50. At kaya, nagsimulang maglakbay sina Sally at Talia sa kanilang buhay ng magkasama. Napanatili ni Sally ang sobrang kausayan na may empatya at kakayahang umangkop sa kanyang mga paraan. Si Talia, na kinikilala ang pagsisikap ng kanyang ina, ay pinahahalagahan ang superherong persona habang naging kanyang sidekick.